Kamusta ko kayo? Halika na, punta tayo sa Hacienda. Tingnan natin kung anong nandun sa Hacienda San Benito. Dito makikita natin na kino-construct dito yung South Superhighway. Iko-connect to ngayon sa Star Toll. Ito ho isang highway na papuntang Batangas. Hindi na ho tayo dadaan ng Calamba Bayan. Kaya ho lahat talaga ngayon ay towards Batangas ho talaga. Dito na ho tayo ngayon sa Star Toll. Kung makikita nyo ho, napakaganda dito, no? Yung masyado maraming green, no pollution, ang highway, tapos napakabilis, walang traffic. Ito isa sa mga billboards natin na nakikita ngayon dito. Barangay San Benito. Nandito na tayo sa San Benito. Ang Lipa ho ay parang sinasabi natin sa tatlong malamig na city sa buong Pilipinas pagkatapos ng Baguio at Tagaytay. Ito ho ay about 1,100 feet above sea level. Malapit na ho tayo ngayon sa gate ng Hacienda San Benito. Dito ho ay kakaibang natin dito. Very strict ang ating mga gwardiya. Wala ho nakakapasok dito kung wala ho kayong kasama na galing Milrose office or Hacienda San Benito office. Usually ho, lahat ho ay kailangan i-screen at tinitingnan lahat ng mga bagay-bagay dito sa loob. Ilan po sila, sir? 4. Kapag-check na po. Dito ho ang commercial area ng Hacienda San Benito. Dito ho, di ba ho natin malagyan ng road ho to. Part of this is cobblestone because ho, lahat ho ng mga trucks at mga different heavy equipments dito ho dumadaan. So ito ho ay masisira. Ito ho tayo sa isa sa mga clubhouses natin na tinatawag na Terrazas de Barako. Ito po ay parang binibigyan natin ng pugay ang Barako Coffee kasi yan ho ay namatay na sa industry ng Lipa. Ngayon ho, itinatry natin i-revive yan. Ito po ay isa sa mga clubhouses. Pasok tayo sa Hacienda San Benito, Terrazas de Barako. Buenos días, señor! Bago tayo kumain dito, bawal tayo gumamit ng tinidor at kutsara. So, halika na ho, kailangan tayo gumamit ng kamay. So, maghugas muna ho tayo sa Terrazas de Barako. Overlooking the coffee plantation. Meron ho tayo dito mahigit kumulang mga 1,000 trees na dapat nakalagay around the area ho yan dito. Meron po tayo dito, nandito rin po yung ating powder room at ang welcoming center natin. Halika na ho, kain na tayo. Ito po ang cascading pond natin. 3-layer mo siya hanggang sa pinakababa ho is for the children. At you can see, pwede na ho tayo mag-swimming. Anytime ho, pwede na ho tayo maligo. Ikutin natin yung Hacienda San Benito. Papakita ko sa inyo yung iba pa makikita sa Hacienda San Benito besides the Terrazas de Barako. Halika na, alis na tayo. Dito ho tayo ngayon, nakikita nyo ang daming construction na ginagawa dito sa Hacienda San Benito. Papunta na ho tayo ngayon sa Phase 2. One of the Phase 2 is the landmark natin, which is the windmill. This will be about 90 feet. Ngayon ho, nakapahinga ho lang yung mga tao natin because it's on break. But this one is tuloy-tuloy yung construction ito. Kung makikita natin, nilalagyan na nila yung mga poles dito sa taas. At matatapos ito within 1 month. Malapit. So ito ang mga isa sa mga ostrich natin. Mamaya titinan natin yung mga baby ostrich. Lahat po ng mga ostrich dito ay halos lahat ay pag-aari na ng mga lot owners dito. Dito naman yung ating mga horse stables. Meron tayong 5 kabayo dito. Ang mga may-ari niyan is yung mga lot owners na natin dito. So pag nandito ho sila, pinapakuha nila yung kabayo nila para sakyan ng mga anak nila. Ito po ang isa sa mga animal sheds natin na nandito.
Itong area na to, itong area yung mga bower goats natin, saka yung mga lamb. Kung makikita natin, itong lasa sa ating animal houses, hindi pa ho naayos yung kabilang fence ho nito dahil may ginagawa ho to na breed. Ito naman ay ang ating European bees. Galing daw sila sa Italy. Sila ay isang pinakamabilis na mag-produce ng honey. Marami ho tayong mga apiaries dito. Ito po ay nagbebenta po tayo ng honeys sa iba't ibang lugar. So meron po tayong mga homeowners na gusto hong magpalagay ng apiary. Binibili rin ho namin yung mga honey sa kanila. Itong dalawang ostrich, baby ostrich namin, sila ang pinakaunang napanganak ng Hacienda San Benito. So makikita natin ito ay 3 buwan na ngayon, ano? Nung nagsimula yan, napakaliit, ang bilis nila lumaki, no? Kada araw lumalaki ang aming ostrich. Okay, ito isa sa mga temporary cabanyas natin. Pero tatanggalin din natin ito. Gusto lang natin mapakita yung view dito sa likod para makita ng mga guests natin na itong property ho na to, kasi nandun ho tayo sa phase 2 na ho. There are only 3 phases. Meron tayong rotunda area na dun ho sa kabila. There will be a bridge that would come from here and then it would cross to the other side. Dito ho ay meron pong maagos ng tubig dyan sa baba ho, yung ating tinatawag na parang live creek, but very pong water dito, very clean. Ito po yung creek, yung po natin, yung Koi Hotel na tinatawag natin. Under construction pa ho siya because it's on phase 2. Makikita ho natin different ducks dito, American mallard, different ducks. Ito pong water is coming from the source na is the rain, no? Because we're still trying to fix. Ito na tayo sa rancho area. Ang sinasabi natin in December pa ito matatapos pero masyado tayo mabilis. So nakikita natin na may road racing na tayo. Meron na tayong mga mohon sa area para malaman natin which area yung binibenta natin ng property. Kung makikita ho natin, lahat po ng areas dito ay meron tayong view na napakagandang Mount Malarayan. Yun po yung Mount Malarayan. Kung natin, meron tayong tinatawag na fish run. Dito ho nagsistay ang mga tilapia fishes natin. Ito ho ay pumupunta sa isang tilapia lake na makikita ho natin mamaya. Ito ho ay 500 feet going around the whole area of half of the area of the Finca Central. So ito ho